Naglalakbay ngayon ang grupo na pinamumunuan ni Tang Feng patungong Hilaga. Makalipas ang ilang minuto ay huminto muna si Advisor Tang Feng, lumingon siya sa likuran para tingnan kung sumunod ba sa kanila ang ating bida. Tumingin din sa pinagmulan nilang direksyon ang lahat ng mga rank 3 students. Sinabi ng isang babae na napakaduwag daw pala ng ating bida. Sinabihan naman ng isang lalaki ang kaklase niyang babae nang huwag daw itong magsalita ng ganoon. Lahat nga raw sila ay may kanya-kanyang pag-iisip kung ano ang mas makakabuti para sa kanila. Naisip ni Advisor Tang Feng na hahayaan na lang daw niya si Fang Ping kung mas gusto nitong sumama sa mga rank 2 students. Sinabihan ni Tang Feng ang mga kasama niyang estudyante nang bilisan na raw nila at nang makarating na agad sila sa kanilang destinasyon bago pa man lumubog ang araw. Sinabi rin ni Tang Feng na hindi raw muna sila magbabalik sa loob ng Hope City. Kasalukuyan ngayong tumatakbo si Fang Ping para sumunod sa grupo ni na Advisor Tang Feng. Wala pa siyang kaalam-alam na mali pala ang direksyon na kanyang tinatahak. Napaisip si Fang Ping kung nasaan na nga raw kaya ang grupo ni na Advisor Tang Feng, napapaisip din siya kung sinadya ba raw talaga siya ng mga itong iwanan. Napansin ng ating bida ang mga bakas ng labanan na nagkalat sa kanyang paligid. Mukhang naroon na nga raw siya ngayon sa tinatawag na mid-grinding place ng catacombs. Napaisip si Fang Ping kung nagbago na ba raw kaya ng ruta ang grupo na kanyang sinusundan kaya hindi na niya ang mga ito makita. Inisip niya rin kung ano pa ba raw ang maaari niyang gawin. Naisip niyang bumalik sa grupo ng mga rank 2 students pero nag-aalala siya na baka isipin daw ng mga ito na isa siyang duwag. Mas mabuti nga raw kung pumatay muna siya ng ilang martial artist ng catacombs bago siya bumalik. Papatay nga raw siya ng maraming peak rank 3 para patunayan ang kanyang lakas. Wala nga raw siyang magiging problema basta hindi siya mapalaban sa isang rank 6 na gaya ni Tang Feng. May naramdaman ng ating bida sa kanyang paligid kaya agad siyang nagtanong kung sino raw ito. Agad niyang inihanda ang kanyang sandata pero wala naman siyang nakita sa kanyang likuran. Napaisip si Fang Ping kung naiintindihan ba raw kaya ng mga martial artist ng catacombs kung ano ang kanyang sinabi. Nagtago muna ang ating bida sa likuran ng isang puno para hindi siya madaling matarget. Sinubukan niya ulit pagmasdan ang kanyang paligid pero wala naman siyang nakikitang kalaban. Lumabas na sa pagtatago ang ating bida dahil mukhang guni-guni niya lang daw ang kanyang naramdaman. Mukhang masyado lang daw siyang kinakabahan dahil kasalukuyan siyang nag-iisa sa lugar na ngayon niya palang napuntahan. Sa paglabas ni Fang Ping ay may bigla na lang umatake sa kanya, mabuti na lang at nailihis niya agad ang kanyang ulo kaya hindi siya napuruhan. Nagalit ang ating bida sa catacombs martial artist na umatake sa kanya. Ginamit niya ang kanyang teknik na cloud steps para magantihan niya agad ito. Nagpalabas siya ng malakas na vitality nung atakihin niya ang balikat ng kanyang kalaban. Bumagsak ang catacombs martial artist nang dahil sa lakas ng pag-atake ng ating bida. Sa laki ng tinamo nitong pinsala ay agad din itong nawalan ng buhay. Hinawakan ni Fang Ping ang sugat na nasa kanyang leeg. Naisip niya na halos muntikan na nga raw siyang mamatay. Sinabihan niya ang kanyang sarili nang kailangan niya raw munang kumalma. Kailangan niya nga raw i-focus sa kanyang leeg ang kanyang vitality para magamot niya ang tinamo niyang sugat. Lumapit si Fang Ping sa bangkay ng pinatay niyang catacombs martial artist. Bigla niya nalang kinuha ang kwintas na nakasabit sa leeg nito. Naisip ng ating bida na ganito nga raw ang badge ng mga martial artist ng catacombs. May 3 espada nga raw ang badge ng napatay niyang kalaban kaya ibig sabihin raw noon ay isa itong rank 3 martial artist. Base rin daw sa kakayahan nito ay mukhang nasa elementary stage pa lang ito ng rank 3. Itinuro rin daw ng mga teaching advisors na may isang napakalaking puno ang mga taga Heavenly Gate City at ito ang ginawa nilang simbolo ng kanilang badge. Naisip ni Fang Ping na nakakuha nga raw siya ngayon ng isang E-grade sword, 1 gramo ng energy stone na ginagamit sa cultivation at 10 gramo ng basic energy stone. Marahil ay nagkakahalaga nga raw ang mga ito ng 2 milyon kapag pinagsama-sama, pero walang-wala pa rin daw ito kung ikukumpara sa nanganib niyang buhay. Bukod nga raw doon ay hindi pa rin nadaragdagan ang kanyang wealth value. Nabahala si Fang Ping dahil hindi pa nga raw natutukoy ng kanyang system na pag-aari na talaga niya ang lahat ng mga items na kanyang nakuha. Bigla na lang sumulpot sa itaas ng ating bida ang isa na namang catacombs martial artist.
Mabuti na lang at napaghandaan na agad ni Fang Ping ang pag-atake nito. Agad na dumistansya si Fang Ping noong makaiwas siya sa pag-atake ng panibagong kalaban. Ngumiti ang Catacombs martial artist na nangangahulugan ng pangmamaliit nito sa ating bida. Kinabahan si Fang Ping noong matukoy na niya ang lakas ng kanyang kalaban, naisip niya na isang araw rank 4 ang martial artist na kaharap niya ngayon. Sinakal ni Advisor Tang Feng ang isang mid-rank martial artist na nagtangkang mang-ambush sa kanilang grupo. Sinabihan niya ang mga kasama niyang estudyante na kapag may nakaharap daw ang mga itong mid-rank martial artist ay kailangan daw ng mga itong huminahon. Ang pinakahuling araw na hindi na mga ito dapat gawin ay ang basta nalang kumilos ng walang pag-iingat. Kapag mag-isang araw ang mga itong napalaban ay huwag daw ang mga itong aabante sa direksyon na pinagmulan ng kalaban. Tiyak nga raw na makakakita lang ang mga ito ng mga malalakas na martial artist ng Heavenly Gate City. Ang dapat nga raw ng mga itong gawin sa ganoong sitwasyon ay ang umatras muna at tumawag ng kakampi. Sinabi ni Advisor Tang Feng na marami rin daw silang malalakas na mid-ranked martial artist sa kanilang panig. Alam rin daw ito ng mga kalaban nila kaya hindi na ang mga ito magbabalak pang humabol. Nagtaka si Tang Feng kung bakit mas marami raw sila ngayong nakakaharap na mga mid-ranked martial artist. Napapaisip siya kung may pinaplano ba raw kayang gawin ang Heavenly Gate City. Agad na tumakbo si Fang Ping noong matukoy niya ang lakas ng martial artist na gustong pumatay sa kanya. Naisip ng ating bida ang sinabi ng kanyang teaching advisor na parehas daw na backbone ng Catacombs at ng mundong Earth ang mga mid-ranked martial artist kaya madalang niya lang daw ang mga itong makakasalubong. Napaisip si Fang Ping kung ano na nga raw ang nangyayari. Kakatapos niya nga lang daw makipaglaban pero may nakasalubong na raw agad siyang mid-ranked martial artist. Nagagawa niya nga raw tumakbo ng 30 metro sa kada segundo gamit ang kanyang cloud steps pero hindi pa rin daw niya maiwanan ang kanyang kalaban. Nangamba si Fang Ping sa kanyang sitwasyon, napaisip siya kung paano nga raw nakaligtas doon ang grupo ng mga rank 3 martial artist na kanyang sinusundan. Naisip ng ating bida na kasalanan nga raw ni Tang Feng ang lahat ng ito. Sinabihan nga raw siya nito nang kumilos siya ng mag-isa, bukod daw sa pinagalitan siya nito ay iniisip na rin ni Fu Changding na hindi magandang ideya ang sumama siya sa grupo ng mga rank 2 students. Halos muntikan na nga raw siyang mamatay kanina, tapos ngayon naman daw ay hinahabol naman siya ng isang mid-ranked martial artist. Napapaisip ang ating bida kung bakit napakamalas niya raw ngayon. Habang tumatakbo si Fang Ping ay may bigla itong napansin sa kanyang unahan. Agad siyang umiwas noong maramdaman niya na may aatake sa kanya. Sa pagbaba ni Fang Ping sa kanyang pagkakatalon ay agad na itong dumistansya. Ngayon ay dalawa ng Catacombs martial artist ang nagtatangkang pumatay sa kanya. Mas lalo pa siyang nangamba noong makita niya sa badge ng bago niyang kalaban na isa rin itong rank 4 martial artist. May bigla na lang nagpakawala ng isang palaso sa direksyon ng ating bida. Agad na yumuko si Fang Ping para iwasan ang palaso na ipinang-atake sa kanya. Dumiretso sa isang malapit na puno ang palaso na may nakapaloob na mataas na vitality. Nagkaroon ng malaking butas ang katawan ng tinamaang puno nang dahil sa lakas ng tumama ditong pag-atake. Tumingin agad si Fang Ping sa direksyon kung saan nagmula ang palaso. Kinabahan siya noong mapagtanto niya na isa ring rank 4 martial artist ang babaeng archer na umatake sa kanya. Agad na tumakbo ang ating bida para takasan ang tatlo niyang kalaban, napapaisip siya kung bakit napakaraming rank 4 martial artist ang nagkalat doon. Kapag hindi nga raw siya nakapag-isip ng mabilis ay tiyak nga raw na magiging katapusan na niya ngayon. Habang tumatakbo ang ating bida ay napansin nito ang isang kagubatan na nasa kanyang unahan. Naalala niya ang bilin sa kanila na wag daw silang papasok sa kagubatan ng Catacombs kahit na anong mangyari. Magandang lugar man daw ang kagubatan para sa pagtatago pero may posibilidad din daw na may makasalubong sila doon na mas malakas na kalaban. Naisip ni Fang Ping na ano pa ba raw ang mas nakakatakot kumpara sa tatlong rank 4 martial artist na humahabol sa kanya. Sa sitwasyon niyang araw ngayon ay wala na siyang ibang pagpipilian kundi ang pumasok sa loob ng kagubatan, kahit saan naman daw siya tumakbo ay posible pa rin na may makasalubong siya na bagong kalaban. Huminto muna ang tatlong rank 4 martial artist para magpasya kung papasok rin daw ba sila sa loob ng kagubatan. Noong makapag-usap na sila ay agad na ulit nilang hinabol ang ating bida. Nakarating na rin kay Din Huangjing ang balita ng pagkawala ni Fang Ping. Agad niyang hinanap ang ating bida sa pangamba na baka sisihin siya ni Lu Fengguo sa pagkawala nito.
Natukoy na niya kung saang direksyon tumakbo ang ating bida pero kinailangan niya munang huminto dahil nakaramdam siya ng presensya ng isang malakas na kalaban. Agad na sumugod ang isang catacombs martial artist para atakihin si Din Huangjing. Napaghandaan na ni Din Huangjing ang pagsugod nito kaya nagpakawala rin ito ng isang malakas na pag-atake. Nahukay ang malaking bahagi ng kalupaan ng dahil sa pagbabanggaan ng lakas ng dalawang Grandmaster. Agad na dumistansya ang Catacombs Grandmaster na umatake kay Din Huangjing. Ang martial artist na ito ay si Tianhu, ang isa sa Heavenly Gate City Commander. Naisip ni Din Huangjing na nagiging komplikado ng araw ang sitwasyon. Sa loob ng Catacombs, ang mid-grinding place ay ang lugar kung saan nagsasanay ang mga low-ranked at mid-ranked martial artist. Iisa lang ang rason kung bakit nagpupunta doon ang mga highly ranked martial artist, at yun ay ang gusto ng mga itong patayin ang kanilang mga kalaban at maghanda para sa magaganap na digmaan. Nagpakawala si Tianhu ng isang teknik sa anyo ng isang mabangis na tigre. Sinabi ni Din Huangjing na hindi nga raw siya mapapabagsak ng ganoong klase ng pag-atake. Nagpakawala rin si Din Huangjing ng isang teknik sa anyo ng mga matutulis na espada. Nagsalubong ang pag-atake na pinakawalan ng dalawang Grandmaster. Nagkaroon ng malakas na pagsabog noong magtama na ang mga kapangyarihang ito. May napansin si Din Huangjing mula sa itaas ng kalangitan. Nakakita siya doon ng isa pang highly ranked martial artist, naisip niya na mukhang balak nga raw siya ng mga itong pagtulungan. Agad na nagtungo si Huangjing sa likuran ni Tianhu, naisip niya na kailangan niya nga raw mapabagsak agad ang isa sa mga ito. Ini-activate agad ni Tianhu ang kanyang mental strength para gumawa ng kapangyarihan na magpoprotekta sa kanya. Dali-daling binutas ni Huangjing ang depensa na binuo ni Tianhu. Sa lakas ni Huangjing ay tuluyan na nitong nawasak ang mental strength ng kanyang kalaban. Bumagsak si Tianhu nang dahil sa malaking pinsala na tinamo ng kanyang mental strength. Naisip ni Huangjing na hindi nga raw sapat ang pagwasak niya sa mental strength ni Tianhu para mapatay niya ito. Isa nga raw itong highly ranked martial artist kaya ang tanging magagawa niya lang daw ngayon ay ang iwanan ito ng malaking pinsala. Malalagay nga raw siya sa panganib kapag sinubukan niyang makipaglaban sa dalawang highly ranked martial artist. Hindi rin daw siya maaaring bumalik agad sa kanilang kampo dahil marami pa silang low-ranked at mid-ranked martial artist na kasalukuyan ngayong nasa loob ng mid-grinding place. Ang tanging magagawa niya lang daw ngayon ay ang kuhanin ang atensyon ng dalawa niyang kalaban para hindi madamay ang iba nilang nagsasanay na martial artist. Agad na dumipensa ang ating bida noong atakihin siya ng isa sa kanyang mga kinakalaban. Inasar pa niya ang tatlong rank 4 martial artist nang habulin nga raw siya ng mga ito. Wala namang naging reaksyon ng mga catacombs martial artist sa pang-aasar ng ating bida. Naisip ni Fang Ping na nakalimutan niya nga raw na hindi siya ng mga ito naiintindihan, mabuti na nga lang daw at nakapaghanda siya para sa ganoong sitwasyon. Niyabangan ni Fang Ping ang kanyang mga kalaban gamit ang lengguwahe ng mga taga-catacombs. Pinakiusapan noon ni Fang Ping si Teacher Li nang turuan daw siya nito ng ilang lengguwahe ng catacombs na maaari niyang magamit sa kanyang mga makakalaban. Tinanong ni Teacher Li kung bakit naman daw ito gustong matutunan ng ating bida. Sumagot si Fang Ping nang magagamit niya nga raw ito para inisin ang kanyang mga kalaban at para sirain ang diskarte ng mga ito. Mas madali niya nga raw maiisahan ang kanyang mga kalaban kapag pinapangunahan na ang mga ito ng galit. Nag-isip si Teacher Li kung ano ang maaari niyang maituro sa ating bida, noong makaisip na siya ay binanggit na niya ang mga katagang na Yago Kali. Natuwa si Fang Ping dahil parang nakakainsulto nga raw ang kataga na binanggit ni Teacher Li. Tinanong niya rin si Teacher Li kung ano nga raw ang kahulugan nito. Pinaliwanag ni Teacher Li na ang kahulugan nga raw nito ay subukan niyo akong patayin kung may lakas talaga kayo ng loob. Nagtaka si Fang Ping kung bakit ganoon ang reaksyon ng kanyang mga kalaban, napaisip siya kung napakinig ba raw siya ng mga ito. Paulit-ulit na binanggit ng ating bida ang mga salita na itinuro ni Teacher Li. Pero imbis na mainis niya ang mga martial artist ng catacombs ay tinawanan pa siya ng mga ito. Naghanda na ang isa sa rank 4 catacombs martial artist para atakihin ang ating bida. Nabahala si Fang Ping dahil mukhang masyado niya raw yata ang mga itong nagalit. Pinakawalan na ng isang rank 4 martial artist ang kanyang pag-atake. Tumakbo man ang ating bida pero tinamaan pa rin siya sa kanyang likuran.
Pansamantalang nawala si Fang Ping sa kanyang balanse, pero hindi naman siya natumba at bagkus ay mas binilisan pa niya ang kanyang pagtakbo. Agad na sumunod ang tatlong rank 4 martial artists sa direksyon na tinakbuhan ng ating bida. Nagpatuloy ang habulan hanggang sa nagdilim na muli sa loob ng catacombs. Nagamit ni Fang Ping ang pagkagat ng dilim para mabilis siyang makatago. Naisip ng ating bida na hindi nga raw malaki ang tinamo niyang sugat nang dahil sa suot niyang rank 4 armor. Sa palagay niya rin daw ay mukhang gumana naman ang kanyang plano. Sinadya niya nga raw na bawasan ang kanyang vitality para tamaan siya ng pag-atake. Ngayon nga raw ay iniisip na ng kanyang mga kalaban na nanghihina na siya kaya susubukan nga raw siya ng mga itong patayin. Marahil nga raw ay iniisip rin ng mga ito na hindi siya nakakakita sa gabi. Wala nga raw ang mga itong alam na may kakayahan na siyang gumamit ng mental strength kaya hindi na niya kailangang umasa sa kanyang paningin. Naisip ni Fang Ping na ito na nga raw ang pagkakataon niya para siya naman ang gumanti. Tuwing umagang araw ay nagkalat sa paligid ang mga energy particles nang dahil sa araw. Pero sa pagsapit daw ng gabi ay madali na lang daw niyang nararamdaman ang mga energy particles na nasa kanyang paligid. Naisip ni Fang Ping na mahihirapan nga raw siya dahil tatlo ang kanyang kinakalaban, kailangan niya nga raw ang mga itong mapatay ng paisa-isa. Mayroon na nga lang daw siyang 78 million sa kanyang wealth value at hindi pa nga raw dumadagdag dito ang mga items na kanyang nakuha. Naisip ng ating bida na hindi nga raw siya maaaring magtago na lang ng magtago. Patuloy pa rin sa paghahanap kay Fang Ping ang tatlong rank 4 martial artist. Napalingon silang lahat noong may marinig silang ingay mula sa isang direksyon. Agad silang kumilos para puntahan ang lugar kung saan nagmula ang narinig nilang tunog. Pagkarating nila ay hindi na nila inabutan ang ating bida. Pinulot ng tatlo ang mga piraso ng tela na nagmula sa damit ni Fang Ping. Nag-usap-usap ang mga ito kung ano na ang kanilang gagawin. Natuwa ang ating bida noong makita nito na humiwalay sa isa't isa ang tatlong rank 4 martial artist na tumutugis sa kanya. Natutuwa din siya sa kanyang abilidad na makagamit ng mental strength, naisip niya na parang araw siyang gumagamit ng isang radar. Hindi raw muna siya kumilos dahil alam niya na pinapakagat lang siya ng mga ito sa isang patibong. Alam niya nga raw na nakaposisyon pa rin ang mga ito para mabilis ng mga itong matawag ang isa't isa. Humiwalay lang daw ng sobra ang catacombs martial artist na gumagamit ng sibat dahil kumpiyansa ito na magagawa siya nitong mapatay ng mag-isa. Naisip ni Fang Ping na uunahin na nga raw niya ang martial artist na nakahiwalay ng malayo. Aabutin nga raw ng 1 o 2 minuto bago pa makarating ang mga kasamahan nito. Magagawa niya nga raw makaatake ng 4 na beses sa loob ng 1 segundo kaya ibig sabihin nga raw noon ay makakapagpakawala siya ng 500 pag-atake bago pa man ang mga ito makarating. Natagpuan na ng isang rank 4 martial artist ang lokasyon ng ating bida. Nagdahan-dahan ito sa paglapit sa pangamba na baka mapansin siya ni Fang Ping. Naramdaman ni Fang Ping na malapit na sa kanya ang kanyang target. Natuntun niya ang eksakto nitong posisyon nang dahil sa mga taglay nitong energy particles. Naramdaman ng ating bida na iniipon na ng kanyang kalaban ang vitality nito sa loob ng gamit nitong sandata. Sumugod na agad ang nakasibat na catacombs martial artist noong makaipon na ito ng sapat na kapangyarihan. Nawasak nito ang nakatumbang kahoy na sinasandalan ni Fang Ping. Pero hindi niya tinamaan ang ating bida dahil agad itong nakatalon sa ere. Sinamantala ng ating bida ang kanyang posisyon para siya naman ang magsagawa ng pag-atake. Agad niyang ginamit ang kanyang technique na manic explosion para atakihin ang kanyang kalaban. Mabilis man ang isinagawa niyang pag-atake pero nakadepensa pa rin ang kalaban niyang rank 4 martial artist. Nangasar pa ang catacombs martial artist dahil iniisip nito na kanina pang nanghihina ang ating bida. Sinabi ni Fang Ping na marahil nga raw ay nakagamit na siya ng maraming vitality pero magagawa niya nga raw itong maibalik kahit na anumang oras. Nagulat ang rank 4 martial artist sa mga naglalakasang pag-atake na isinasagawa ng ating bida. Sa mga sandaling yun ay ginamit na ni Fang Ping ang kanyang system para punuin ang kanyang vitality. Nabigla ang rank 4 martial artist noong maramdaman nito ang pagbabalik ng enerhiya ng ating bida. Sinamantala naman ni Fang Ping ang pagkakataong ito para gamitin ang teknik na itinuro ng kanyang teaching advisor. Bahagya lang na inilihis ng rank 4 martial artist ang ulo nito.
Hindi nito inakala na tatagos pala sa kanyang mukha ang pag-atake na pinakawalan ng ating bida. Napaluwa ng napakaraming dugo ang rank 4 martial artist nang dahil sa tinamo nitong pinsala. Agad na pinaslang ni Fang Ping ang kanyang kalaban noong makahanap siya ng pagkakataon. Bumagsak na ang walang buhay na katawan ng lalaking rank 4 martial artist. Agad na kinuha ng ating bida ang mga gamit na maaari niyang mapakinabangan. Sa katawan ng lalaki ay nakakita siya ng 3 basic energy stone, 2 cultivation energy stone at isang rank 4 badge. Naisip ni Fang Ping na inakala nga raw ng lalaking ito na simpleng dugo lang ang kanyang ibinuga. Bahagya nga lang daw ang ginawa nitong pag-iwas na siya namang naging dahilan ng pagkamatay nito. Dapat niya nga raw siguraduhin na hindi malalaman ng iba niyang kalaban na namatay ang lalaking ito gamit ang kanyang blood arrow technique. Pinasabog na ni Fang Ping ang ulo ng pinatay niyang kalaban para maitago niya ang totoong rason ng pagkamatay nito.